Nahakot na nila kuya yung mga gamit namin. Hindi makapasok yung truck dito sa loob ng street namin. Nilalabas na rin ni daddy pa unti-unti yung mga gamit katulad niyan yung sofa. Dito muna kami kumakain sa ibabaw ng bak. Ito na so far yung mga naakyat namin na gamit. Surprise! You have great. Surprise! Bahay ni Grace dito. Hi! Ngayon na kami lilipat dun sa bagong bahay namin. Actually, alas 12 na. 12:09 and yung schedule ng nirentahan namin na lipat bahay truck is alas 12. So, iniintay lang namin na dumating sila. Tapos, nagsimula na rin maghakot, magbaba ng mga gamit si daddy. Yung mga bookshelf, yung toy organizer ni Gray Gray, yung mga kaya niyang bitbitin, binaba na namin. Binaba na niya kanina. Wala naman ako ambag doon. Pero yung iba yung kama, yung mga mabibigat, hintayin na lang namin yung mga mag-a-assist kasi hindi kaya ni daddy nang mag-isa lang siya. Tapos, papatulungin nga dapat namin si Gray Gray kasi sure kami na kapag naglipat kami, sumakay sa sasakyan, bumaba kami doon, magigising siya. So, para at least kahit konting tulog man lang sana, makatulog siya. Kaso kanina pa namin tinatry, ayaw niya matulog talaga. Siguro excited din siya. Alam mo yung feeling na hindi ka makatulog kasi excited ka pa may pupuntahan ka. Yung ganon. Kasi siguro, ano ba to? Ngayon lang siya yung may buwang na talaga sa paglilipat bahay. Kasi nakailang lipat na rin kami, parang pangatlo or pang-apat na lipat na ata namin to. Pero ngayon yung talagang involved siya, alam niya yung nangyayari, alam niya yung nag-impake, naghahakot, alam niyang lilipat namin ng bahay. So, siguro may ganong feeling din siya na hindi ka makatulog kasi excited ka sa pupuntahan mo or sa next na mangyayari sa buhay mo. Yung mga ganon. Tingnan yung itsura namin, yung mga nakapantulog. Nakapantulog na dapat kami talaga. Nabutan na kami ng alas 12 sa pag-iimpake, pag-aayos ng mga gamit. Tapos, tinatry kong patulogin si Gray Gray. Pero inabutan na kami ng alas 12. So, dire-diretso na to hanggang mamaya. Most likely, doon lang kami matutulog pagdating sa bahay, pag nakapag-settle down na kahit paano. So, update na lang namin kayo later sa paglilipat natin sa bagong bahay. Nahakot na nila kuya yung mga gamit namin. Pero, ang layo ng pinarkingan nila. Ang dami kasi naka-street parking dito na sasakyan. Hindi makapasok yung truck dito sa loob ng street namin. Kaya nag-park sila doon sa may, hindi ko alam kung kabilang street or dito sa kanto. So, mas tuloy, mas mahihirapan sila na maghakot kasi medyo malayong lalakarin tapos mabibigat yung mga gamit. Ayan, nilalabas na isa-isa ni daddy yung mga dito tapos hahakutin nila papunta sa truck. Nilalabas na rin ni daddy pa unti-unti yung mga gamit katulad niyan yung sofa para hindi na kahit papaano mahirapan sila kuya kung galing pa sa loob. Kasi nga nandun pala sila sa kanto. Doon sa kanto sila naka-park, naka-hazard lang. So, ang layo ng lalakarin nila. Tapos may bitbit silang gamit. Dito sa tapat namin maluwag, pero yung kanto doon tsaka sa kabila, may mga naka-street parking, tapos hindi naman naka isang side lang, may isang side dito, may isang side dito. So, hindi makapasok yung truck.
sabi, hirap na hirap sila doon sa mattress, sa foam. Kasi ang bigat naman kasi talaga nun. Ang kapal ng 12 inches yun. Tapos, double size. Hi everyone! Good morning! Nag-order lang kami ng pagkain sa Grab ng McDo. Breakfast namin. Dito muna kami kumakain sa ibabaw ng box kasi hindi pa namin nasi-set up, na-assemble yung binili naming dining table. Kaninang mga 7:30 or 8 kami nagising. Tapos nag-ayos na kami ng konti. Inakyat na namin ibang mga gamit para kahit pa paano lumuwag-luwag dito at saka makakain kami. Tapos mamaya pupunta din sila mama dito. Pero mga lunch pa yon, so may enough time pa kami na makapag-ayos. Ma-set up yung dining table. Kain lang muna kami kasi kanina pa kami gutom dahil kanina pa nga kami gising. Si Gregory, ayan, naglalaro agad. Pinakuha niya agad yung mga stuffed toy niya, yung laruan niya. Si Daddy, ina-assemble na yung upuan, yung dining chair namin. Tapos, tatlo yan eh. Tapos next yung dining table, kung kayanin pa ng powers. Tapos si Gregory, nandito naman sa playroom niya. Ito na so far yung mga naakyat namin na gamit. Miss na niya yung mga laruan niya kasi ilang araw tong naka-close dahil nilagyan namin ng cling wrap. Ngayon lang ulit na laro yan. Kanya-kanya na kami ng toka ngayon. Si Daddy nasa baba, ina-assemble na niya yung mga chair tsaka table na binili namin sa IKEA. Tapos ako dito nagpapalit ng bedsheet, ng mga punda. Bumili pala kami ng bagong unan, magpapalit kami ng mga unan. Ito nabili ni Daddy sa Joyce and Diana kasi nagkaroon ng sale doon sa office nila. Hindi ko maalala kung 400 or 300 or 500. Tapos buy one, take one na. And in fairness, maganda naman yung quality for the price. Kasi ano siya, firm, ganon. Ayun no, makapal yung unan. So, binili niya. Kasi sabi ko nung una, ano, sikat yan, nire-recommend yan yung Joyce and Diana. Sa Homebodies, sa TikTok ko din ata nakita. Sabi ko, i-check mo yung ano, quality kung okay ba. Eh, nagustuhan niya. Yung tipong for the price, maganda yung quality ng unan. Kaya bumili siya. Ano to, 4. Binili niya. Bale, buy one, take one. So, dalawang buy one, take one. So, 4 na pirasong unan. Si Daddy umalis na. Sinundo niya si Mamu. Doon na lang sila sa Pitex magkikita. Tapos sila Mams and Papsi papunta na rin dito. And wala talaga silang idea na nakalipat na kami ng bahay. At sariling bahay na namin to. Feeling naman namin wala talaga silang idea kasi si Mamu, normal naman na pumunta siya dito sa bahay namin. Sinasabihan siya ni Daddy minsan na punta ka dito, magstay siya na ilang araw. Tapos sila Mamsi and Papsi, pupunta rin talaga sa bahay. Minsan dadaan sila, ganyan. So hindi unusual na papapuntahin namin sila dito sa bahay. Medyo challenging lang itago sa side nila Mamsi and Papsi kasi minsan nagchat talaga yung nadadaan kami dyan, pupunta kami dyan. Pero this past few days, iniiwasan na namin kasi mapapansin nila na wala na kaming gamit sa bahay, wala na yung microwave, wala na yung mga dining table and all. Although, siguro naman hindi sila mag-iisip na lilipat bahay, pero parang sasagi sa isip. Kasi kahit sabihin namin, kahit idahilan namin na magbebenta kami ng gamit kasi magpapalit kami ng gamit, magbibili ng bago, feeling ko, ano pa rin magkaka-idea sila. So sabi ko, para safe, iiwas na lang natin, talagang hindi natin sila pupuntahin sa bahay. Dinadahilan na lang namin, wala kami sa bahay, umalis kami para hindi sila dumaan dun sa bahay. Sa mga kapatid naman namin, sinabihan lang namin sila few days ago or 1 week before ata nung may schedule na kami ng house blessing. Kasi sa kuya ni Gerald, syempre malayo, hindi naman pwedeng biglaan na, uy, punta kayo dito, tapos anong meron, ganyan. Syempre, mapapaisip, di ba? Kasi nga, ang layo, tapos hindi naman sila usual na pumupunta talaga dito sa amin, so kailangan namin sabihin. Sa mga kapatid ko naman, kailangan kong sabihin kasi kailangan ko ng kakuntsaba. Kasi iniisip ko, paano ko papapuntahin sila Mamsi and Papsi dito sa bahay. Tapos bago yung address. Syempre magtataka sila bakit iba yung address. So, sinabi ko sa mga kapatid ko para sila na yung gumawa ng paraan para makapunta sila dito. Nakasama sila Mamsi and Papsi na wala silang idea. So, tingnan na lang natin mamaya kung ano yung magiging reaksyon nila. Gising na si Gray, pinatulog muna namin siya para may power nap siya. Tapos papunta na sila Mamsi, sila Mamu, sila Papsi, andito na sila. Hi, Mamu! Kayo? Ano ba naman kayo? Masyado kayong maano. Surprise! Right in your house, Gray? Surprise! Wow, 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 nice. Surprise! Surprise! Bahay ni Gregory to? Hello? Opo! Lumipat na kayo? Oo. Nandito na ang washroom namin! Baba ka na muna, ma! Door!
Baba ka muna, ma. Hello. Washing? Okay. Ay, hello. Ay, Mars, taon na akong konti. Hindi namin magkasunod lang kayo. Hindi namin alam. Tayo, Mars, dumakas na. Hindi namin alam. Bebe ni John Ray, hindi na sumama kasi may pasok. May dumi yung washing namin. May dumi. Dito ka na tumira. Layo-layo naman. Di na ako makapunta. Mas malayo. Pero kaya pa rin. Mas malayo lang. Kailan kayo lumipat? Kanina, madaling araw. Kanina lang. Wala lang ito sa weights. Wala na daw kayo sa Waze. Wala na kayo doon. Ah, Hindi pinapatawagan kung sino yung puntahan. Walang sinasabi. Basta punta tayo. Nagsabi tayo kakain, hindi mo sinabi para bibili ito tinapay. Hindi mo alam kung lugar saan. First time lang din namin dito eh. Kung sino mapuntahan? Walang sinabi, wala. Kaya pala, doon sa video, sabi ko, andito na yung globe kasi magpapatransfer kami ng globe namin from dating bahay dito sa bagong bahay. Sabi ni Daddy, dito na lang daw namin ilalagay yung modem sa kwarto, sa playroom ni Gregory. Kasi una, dapat dito sa baba kasi ito yung magiging office area. Pero kasi walang madadaanan dito, magbubutas pa. So ito, yung may aircon na dyan, may butas na. So dyan na lang papadaanin yung maliit na kable, wire, para at least meron ng butas kaysa magbutas pa ng pader. Magagawa na ng paraan. Ayun nga lang, yung saksakan is nandito sa kabilang side ng dingding. So, hahabaan na lang yung wire. Sabi naman ni Kuya, okay lang daw eh. Ipapadaanin na lang dito sa kabila. So, let's see. Tingnan mo, wala pang ligo, wala pang kaayos-ayos. Pero, ayun, dumating na sila Kuya. Ngayon kasi yung schedule, opo. Ngayon kasi yung schedule ng transfer, pina-transfer namin from dating bahay to ngayon. Kaysa naman mag-apply pa kami, di ba? Ay meron namang linya daw dito ng Globe. Pero email pa ata nila kung madedetect na kasi nung Friday lang ako nagpa-transfer. Pero na-approve naman, nag-message naman sa akin si Globe na for schedule na kami ng relocation installation. So ayun, para sure, double check daw nila Kuya kung madedetect na yung modem namin. Ko alam basta ganun yung sasabi niya. Let's see. Andito kami sa my old home kasi titingin kami ng ref. Dahil nakalipat kami, wala pa kami ng ref. Tapos ngayon lang kami nagkaroon ng time para magtingin ng ref, para bumili ng ref. $50. Ilan po? 55. 60 sagad. Ito yung bet namin na refugee denso kasi manipis lang siya, hindi masyadong malapad doon sa kasi namin sa counter, maliit lang yung space para sa ref kasi ito talaga yung inaay namin na ref kasi ito reversible siya, pwedeng ganito, pwede ring pa ganon. Ito yung price niya pag cash 17k, tapos ito namang isa is 19k. Ang kinaibahan lang naman nila is mas matangkad to. Actually, okay sana sa amin to, itong size na to. Kaso, ang deal breaker is, ito talaga, yung patungan, ganito. Ito kasi, ganito yung dati natin, di ba? O yung kinamama ba yun? Ganito yung grill. Tapos, itong kabila, mas maganda yung niya kasi, flat. Flat ganyan. Yung ref kasi na ginagamit namin ngayon, hindi yun sa amin, kina Mamsi yun. Nasira kasi yung ref namin dati, pero sobrang tagal na nun, parang nagkukondo pa lang kami nun. Tapos parang compressor ata yung nasira kasi fault din naman namin kasi hindi namin siya na, na-defrost ng regularly. So ang nangyari, itong ref nila mama naman ang nasira, yung ginagamit nila ngayon. Kaya kailangan na rin namin ibalik yung ref na hiniram namin. Basta ganoon, basta ang ending is, kailangan na rin namin talagang bumili ng ref namin
Para syempre meron din kami sariling ref, di ba? Tapos nag-decide kami na inverter na and no frost na yung bibili namin kasi ang hirap talaga mag-defrost. Tsaka yun ngayon nakakasira din kapag hindi mo regular na defrost. So yun, tas inverter para mas tipid kahit paano sa kuryente, di ba? And ito yung Fuji Denso yung nakita namin kasi ito yung pinaka maliit, ano ba? Yung width niya, yung length niya, pinaka makitid. Ito naman si Gray Gray, as always, kapag nasa appliance store talaga kami, washing machine ang pinupuntahan niya. Ayan yung mga front load, mga top load, ewan ko ba yung fascination niya talaga sa mga washing. Yes, top load yan. Ano pa? Ano pa? Kahit city address na lang. Ah, okay. Ito-testing muna natin yung rep mo. Set. 2 years apart. 1 year sa iba. Gray Gray, excuse me. Static yun. Baby daw ako. Hindi ka naman baby. Sabi mo, kuya, hindi na po ako baby. Sabi big baby daw. Oh, sabi ka, akala baby ka. Big baby daw. Sabi mo, hindi na po ako baby. Think ba yung problems? Marami po yung mga service. First pa kasi yung materials, O pag po yung routine lang. Iba klaseng kasi ito. ito kasi hahanapin nila sa inyo to. Para dito. Ah, hindi kaya na kami lang yung mag-ano. Mas advice ko kasi ma'am, yung service na lang, libre naman yun eh. Pero pupunta sila sa bahay. Okay. Ayan na yung ref na kinuha namin. Hintayin na lang namin yung Lalamove. Pinalalamove na lang kasi namin tong ref kasi yung delivery nila dito is 500. Ang lapit lang nito. Tapos sa Wednesday pa daw madi-deliver kasi per schedule. Check si Daddy ng Lalamove. Sinuggest din sa amin ng isang staff dito na maglalamove. Sinek ni Daddy 300 something lang. Tapos at least makukuha na namin ngayon, mauuwi na namin ngayon. So, pwede namin magamit agad, di ba? Okay lang ba yan, nakaslan? Opo ma'am, okay lang yan.